Sa Lulan Ancient City, ang maliit na lungsod ay may dalawang human statues na sumusuporta rito sa kanilang mga likuran. Isang tao na nakaputi ang nakatayo, nagmamasid. Lumaki ang mata ni Piang. Nagpasya siyang hilahin ang mga kakaibang ito. Mas maganda na magsunog ng enerhiya ngayon. Maghanap na tayo ng makakain. Sumingit si Bai Shan, ang glutton Poppy Earth Dude. Seryoso, ito ang maalamat na Ancient City. Maaamoy ko ang kasaysayan. Sinubukan ni Piang na huwag siyang pansinin. Hey, si Little Bao ay umihilang sa sarili niya, pala. Samantala, ang umiinom ng alak ay hinahabol sa lahat ng dako ng isang lalaki na ninanakawan pa siya ng alak. Itinaas ang holy core sa itaas ng kanyang ulo, mukhang nagdadasal si Bai Shan sa isang pumanaw na kaluluwa. Oh, ninuno, nakadating na kami sa Lulan. Hindi ako nabigo sa misyon ng sekta na muling bumangon. Handa akong ailay ang maliit na batang ito sa langit. Si Piang sa ere ay hindi nasisiyahan. Jeez, matandang lalaki. Nang sandaling iyon, isang malaking puting ibon ang lumitaw sa kalangitan. Nagsimulang magtsismisan ang mga tao. Bilasan nyo, tingnan nyo, si Goddess Ling Russo ng Limitless Sect. Nakasakay sa ibon ang 5 junior sisters. Sumulyap si Yan Yu sa paligid. Napakamiss ko na si Master. Nagsimulang magsalita ang mga tao tungkol sa kanila. Ang cute ng maliit na junior sister na iyon. Ang pagiging sikat ni Susha ay talagang tumataas din kamakailan. Si Piang, na nakikisama sa karamihan, ay parang, wow. May transportation. Akala ko lahat ay lumilipad lang sa sarili nilang kapangyarihan. Biglang lumapag ang puting ibon. Naglakad si Ling Russo diretso kay Yi Piang na nagdulot ng gulo. Ano ang nangyayari? Ano ang sasabihin ng goddess sa isang matandang may sakit mula sa isang naghihingalong sekta? Baka nahuli niya itong gumagawa ng isang bagay na nakakahiyang. Ibinaba niya ang kanyang sombrero, berde ang mukha. Damn! Nakilala niya ako. Sinabi ko na hindi ko siya makakatagpo sa pagkakataong ito. Ngumiti ng maliwanag si Ling Russo, senior sister, naghiwalay tayo noong sect entry trial. Hindi ko kailanman inakala na makikita kita rito. Ito ay tiyak na tadhana. Narinig ito, nagulat si Piang. Nakilala niya ako kahit nakatago ako noon. Anong klaseng mga mata mayroon ng babaeng ito na obsessed sa espada? Bigla, binuhat niya si Piang sa isang Princess Carrie. Senior sister, mag-usap tayo. Lahat ng mga usisero na nanunood ay parang, ang goddess ay nagbibigay ng princess treatment sa isang lalaki mula sa isang dead-end sect. Ano ang nangyayari? Hindi niya ako pinapansin dahil hindi ako sapat na mahina. Habang lumilipad sila, sumigaw si Ling Russo, palagi akong nagpapasalamat sa tulong ni senior sister noon. Ang pagkikita kay senior sister ay parang nakahanap ng kindred spirit. Sa pagkakataong ito, kailangan nating matulog sa iisang kama at mag-usap sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sumigaw si Piang, ibaba mo ako. Lumakas ka sa loob ng huling 6 na buwan. Hindi niya ito itinago. Tama, balikan natin ang oras 2 buwan na nakaraan, sa isang maulan na araw. Si Ling Russo ay nakatayo sa isang bangin, nalulumbay sa pag-iisip. May lumapit sa kanya mula sa likuran. Nagtatampo si Ling Russo, sinabi ko sa iyo na huwag mo akong abalahin. Ito ang 3 beses na nabigo akong makalusot sa Soul Realm. Hayaan mo muna akong magpalamig sa ulan ng kaunti. Idinagdag niya, babalik ako ng mag-isa kapag huminto ang ulan. Ngunit nagprotesta si Piang, basang-basa ka na sa loob ng isang buong araw at gabi. Lumakas ang ulan at lumala ang kanyang kalooban kaya't matigas niyang sinabi, patawarin ang pagmamatigas ng disipulong ito. Hindi pa humihinto ang ulan. Ayaw bumalik ng disipulo. Narinig iyon, casual niyang inilabas ang kanyang espada at sinabi, madali lang. Pagkatapos ay iniyon-iyon niya, hinahati ang kalangitan sa kalahati sa isang sulyap. Nahati na ngayon ang kalangitan sa 2. Ganap itong surreal na makita ang pagbabago ng panahon. Bumantong hininga si Ling Russo, nagtataka ako kung kailan ko magkakaroon kahit na maliit na bahagi ng Master's Swordsmanship. Pagkatapos ay sumilaw ang isang masayang alaala na may voice-over, sinabi ni Master na kailangan kong mag-relax ng kaunti kaya't dinala niya ako sa paglalakbay sa iba't ibang lugar upang maranasan ang buhay. Naisip pa niya ang pagtingin sa mga bituin at dagat habang naka-Princess Carried. At ang biyaheng iyon ay hindi inaasahan na naging napaka-epektibo.
Ayon sa kanya, hindi nagtagal matapos bumalik mula sa biyahe, mula sa spirit realm, patuloy akong nakalusot sa ilang realms. Nagsimulang lumusot si Ling Russo mula sa spirit realm patungo sa soul realm, pagkatapos ay sa illusion realm, at sa wakas sa mystery realm. Bumalik sa realidad, nagtanong muli si Ling Russo tungkol sa senior sister, may malaking tanong ako na gusto kong itanong sa iyo na hindi maginhawa upang pag-usapan sa aking mga junior sister sa sekta, kaya't umaasa lamang ako sa senior sister. Ginawa rin ni Yipiang ang parehong kahilingan, ibaba mo muna ako at pagkatapos ay magsalita. Nakalapag sa isang mabato na tuktok, nagsimula siyang ibahagi ang kanyang mga panloob na kaisipan. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na ang buong buhay ko ay nakatuon sa landas ng espada at hindi na dumisan ng makamundong mundo. Sa puso ko, espada lang ang nandyan. Ang imahe ni Master ay palaging nananatili sa puso ko. Nakatayo sa harap ng kanyang Master na may pagkalito, ibinahagi niya, naisip ko minsan si Master, minsan pa nga nararamdaman ko na mas mainit si Master kaysa sa nagniningas na espada. Sa isang sandali, hindi ko alam kung si Master o ang landas ng espada, alin ang mas mahalaga. Takot na takot si Yipiang sa narinig niya at nagmura, tumalikod si Yipiang at nagsimulang magpaliwanag. On theory, ang temperatura ng iyong Master ay 363 degrees Celsius hanggang 372 degrees C. Kahit may lagnat ka, pinakamataas na 42 degrees C. Ang melting point ng espada ay 1,500 degrees C. Malamang hindi magiging mas mainit ang iyong Master kaysa sa espada. Ngunit ang pinakamahalagang judgment ay malulutas natin sa pamamagitan ng problema. Kung ang iyong Master at ang espada ay mahulog sa tubig, isa lang ang may iligtas mo. Sino ang ililigtas mo? Narinig ito, naguluhan si Ling Russo. Ito, pagkatapos ay lumingon siya, binibilang ang 7 talulot. Master's Swordsmanship, Master's Swordsmanship. Nagtaka si Yipiang, saan niya nakuha ang mga bulaklak na iyon. Ito ang huling talulot sa sanga. Swordsmanship pa rin. Hindi. Magdagdag tayo ng ilang bato. Bulong niya sa sarili, Master's Swordsmanship. Damn it. Ayaw ko ring sumuko. Lumingon si Ling Russo at sinabing may pagpapas siya, Big Sis, pakiusap, bigyan mo ako ng liwanag. Ngunit ang lugar sa harap niya ay walang laman na. Ha? Saan nagpunta si Big Sis? Nag-iwan si Yipiang ng isang sulat sa ilalim ng isang bato na nagsasabing, ang problema mo, tutulungan kitang sumulat ng liham sa may akda ng yanyang para sa mga sagot. Mayroon pa akong kompetisyon na dadaluhan. Good luck. Hindi nagtagal, dumating ang unang araw ng martial arts exam ng SEC tournament. Malakas na inihayag ng MC, hello sa lahat ng maswerteng manunood mula sa 15 Dangyo countries na napili. Hawak ni Chang Xiaoxiao ang isang malaking megaphone at ipinakilala sa mga manunood, ako ang inyong host, Ziada. Maligayang pagdating sa lahat sa Dangyo Country SEC Tournament. Sa unang araw, ang mga SEC teams ay ipapadala sa martial arts exam space upang harapin ang mga pagsubok na naghihintay sa kanila. Sa waiting space ay naroon ang lahat ng uri ng malalakas na demonyo. Bigyang pansin natin ang number 1 The Remnant Sect. Kumikislap ang imahe sa grupo ni Yipiang. Sumigaw si Ban, buti na lang at nakuha natin ang number 1. Isang maswerteng simula, idinagdag ni Chang Xiaoxiao, The Remnant Sect, tahimik sa loob ng daan-daang taon. Ayon sa mga native, sila ang team na hinulaang matatanggal muna, ngunit hindi inaasahan, nakagawa sila ng milagro sa pamamagitan ng pagdating sa ancient city of Lon. Lahat, ilang minuto sa tingin nyo sila tatagal sa space na ito. Sumabog ang tawanan ng mga tao na may paghamak. Ang team na ito ay ganap na hindi mapagkakatiwalaan. Mayroon pang bata. Kung makalusot sila sa martial arts exam space na ito, kakainin ko ang sombrero ko. Tingnan natin ang pinaka-nakakatawang kalahok, ang bookworm na iyon. Tiyak na mapapanawan siya kapag nakita niya ang isang demon beast. Sinabi ni Ban na may kumikislap na bituin sa paligid ng kanyang ulo, malapit na magsimula ang ating exam. 100 beses ba kayong mas tiwala kaysa sa akin? Iniisip niya sa kanyang puso, ang layunin ay makakuha ng first rank sa tournament at makapasok sa treasure trove of El Laon. Si Yipiang, na abalang nagbabasa ng libro, ay nag-anunsyo, hindi ako lalaban at nandito lang para matanggal.
Hindi pinansin ni Ziggy ang mundo at ipinagpatuloy ang kanyang misyon na maging ina, hawak si Shen Yuan. Sinabi ni Ban, si Xia ba ay baka umuwi na sa lalong madaling panahon. Napukaw sila at nagmura, ang mga lalaki na ito. Sa gitna ng mga naghihintay na pumasok, sinabi ni Zan na may madilim na mukha, parang naamoy ko ang aura ng nakababatang kapatid ni J2 sa bata na nagbabasa ng libro. Sa Ancient City of Lon, nagkomento ang mga manunood sa paligid, wala bang normal na tao ang team na ito? Sa pagtingin sa 5 kakaibang tao na dumarating sa lulan, kumbinsido ang lahat na napakaliit ng kanilang tsansa na makaligtas sa martial arts exam space. Hawak ni Chang Zada ang megaphone at sumigaw sa mga tao, bilang unang sect na magsisimula ng palabas, sana ay magtagal pa ang remnant sect. Lahat pakiusap, pagpalain niyo sila. Tumingin si Xiaobing kay Xiaoan para sa payo, dapat ba natin siyang patayin? Ngunit mabilis siyang pinigilan, sandali lang. Kunin muna ang mga clues sa Lulun Treasure, pagkatapos ay umatake. Sa oras na iyon, lahat ng nasa Ancient City of Lulan ay malalamon. Siya dapat ang una. Nang inihayag ng MC, transmission nagsisimula na ngayon. Naglaho ang 5 miyembro ng The Remnant Sect. Mabilis silang inilipat sa loob ng martial arts exam space. Hawak ang kamao at itinaas ito. Sinabi ng matandang Gezerban na may determinasyon, lumaban tayo, mga kabataan. Ngunit ang kanyang mga teammates ay hindi gaanong nagsalita. Dahil dito, wala nang nagawa si Ban kundi lunukan ang kanyang galit, sige, ako na lang ang pupunta. Hindi nagtagal, isang kawan ng lahat ng uri ng demonyo ang tumakbo sa bilis ng liwanag patungo sa kanila. Si Ban, nanginginig sa takot at nagiging berde, ay nanumpa, death before surrender. Nagpayo si Yip mula sa gilid, huwag nang magpumiglas pa, sumuko ka na lang. Biglang nagbago si Ji nang mapansin niya ang kawan ng mga demonyo. Nagalit siya at sumigaw na may galit, mga demonyo. Patayin ang lahat ng demonyo. Lahat ng demonyo ay dapat mamatay. Pagkatapos ay lumabas ang itim na usok mula sa gourd na naglalaman ng alak. Malungkot na sumigaw si Ban na dala si Shannon sa kanyang likod, Ziggy ay sumasabog. Sa likod ni Ziggy ay lumitaw ang figure ni Gan Xuanyu. Patuloy siyang bumubulong, patayin ang lahat ng demonyo sa mundo. Pagkatapos ay lumipad siya upang lumaban sa tabi ni Ganen Yu. Mabilis, ang mga demonyo ay naging pinulbo sa isang iglap. Tumawa si Ji nang nakakabaliw at kinumpirma, mayroon pa bang mga demonyo? Patayin, papatayin ko silang lahat. Itinaas ni Gan Xuanyu ang payong sa kanyang kamay, nagpapalabas ng ilang golden blades. Ang mga talam na iyon ay bamutis din sa mga demonyo at halimaw na parang isang feeding frenzy. Pinanood ni Yip Yang ang eksena na nalilito. Ano ang nangyayari? Hindi ba't dapat tayong humigalang at matanggal? Sinabi ni Buwan, kung siya talaga si Ji mula sa Haya 5 Ghosts, normal lang ang eksena na ito. Naalala niya ang narinig niya at isinalaysay kay Yip, Ji, lumalabas na miyembro siya ng Tian Orphan Organization, iniligtas mula sa Demon Territory ng mga sundalo, ngunit sa isang rescue mission, lahat ng miyembro ng Tian ay pinatay maliban sa kanya. Mula noon, tinawag siyang Ji at kapag lumalaban sa mga demonyo, nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat ng paglaban, nagreklamo pa si Ju, patay na silang lahat. Patay na ang mga demonyong ito. Hindi man lang ako nasisiyahan. Gusto ko pa sanang harapin sila ng mas matagal. Parang hindi naniniwala sa resulta, inihayag ni Chang Xiaoxiao, lahat ng demonyo sa No. 1 Martial Arts Assessment Space ay naalis na. Lahat ng miyembro ay malapit ng i-teleport palabas. Ang kung ay umusad, paano sila nanalo? Hindi malinaw ang sitwasyon sa loob ng martial arts space. Anyway, congratulations sa Kenzang sa pag-usad sa susunod na round. Hindi mapigilan ng mga manunood sa mga stands ang pagtataka. Umusad ang mahina at may sakit na sect na iyon. Ano ba ang nangyayari? Si Yip Yang, nang marinig ang resulta, ay nagdilim ang mukha at bamulong, kahit ganoon, umusad pa rin sila. Ano paman, pareho lang ang pagbabasa ng libro saan man. Si Shen Yuan ay lubos na nalungkot, sumisigaw, ayaw kong umusad. Gusto kong matanggal at lumayo sa nakakatakot na lalaki na iyon.